ASEN SRO or stock rights offering. Bakit ginagawa to ni ASEN? And bibili ka ba or magsusubscribe ka ba sa kanilang SRO? That is my topic for this TRFM stock commentary. So ASEN in previous years, isa talaga siya sa mga na-hype na stock, no? Ever since after siguro ng COVID. So makikita nyo, pangat siya ng pangat dito. Kasi madaming na-excite, no? The first pure play daw na renewable in the power sector. Pero ever since nag-start siyang i-request sa akin on my channel dati na i-analyze to, I've been very consistent. I think overvalued itong company na to, grossly overvalued, especially nung nandito yan. So yung previous analysis ko sa kanya is nung last year, around second quarter of 2024. So based on my valuation analysis, kapag zero growth or mag-flat siya, I think kailangan niyang mag-trade around 3.19. So fast forward today, or actually ending ng 2024, makikita nyo flattish siya. 36.5, 37.3. Nag-grow ng konti. Pero sa tingin ko pa rin yan, no? I will still consider it as a flattish na performance. Ang ending, no, na-drag down ulit yung stock price around the 3 pesos area level. And ngayon, bumababa pa siya ng bumababa. I think because of new bad sentiment sa business na to. Kasi mag-i-issue ulit sila ng shares through SRO, stock rights offering. So kanina vinalue ko ulit siya, and ito na yung bagong valuation sa kanya, no? So pag magpa-flat ulit siya, let's say this year or in the coming years, I think binavalue ko na siya at 2.2. So that's based on my valuation model. So 2.2, possible ba siyang mag-correct dito? Ngayon, kung mag-grow ulit yung business na to, let's say around 5%. So 2.7 and double digit 3.3. And then kapag medyo malakas na growth na, I think na dapat mag-grow siya ng malakas kasi the biggest risk sa business na to is malakas siyang umutang, no? Very aggressive. Kailangan mag-materialize yung mga inutang niya. So pwede siyang dalhin, I think isagad na natin, no? 20%. So pwede siyang dalhin as high as 5 pesos based on my valuation model. So possible siyang bumalik dito. Still, sobrang layo compared sa kanyang all-time high dati, no, na 12 pesos, diba? So first of all, what is SRO or stock rights offering? So basically lahat ng existing shareholder dyan, bibigyan kayo ng option, no, na kapag nag-subscribe kayo sa kanilang SRO is makakabili kayo ng or mapagdagdag kayo ng additional shares in your existing position, no, na in this case ito ata, no, 2.3. And kapag nabili lahat ng kanilang issue na shares, makapag-raise sila ng 30 billion worth of common shares. So, ba't ba to ginagawa ng isang business? Well, ginagawa nila to kapag naipit sila on liquidity. I think that's what's happening with ASEN. So, ba't siya naipit sa liquidity? Kasi sa sobrang aggressive niya gumawa ng expansion, sobrang aggressive niyang mag-acquire ng iba't ibang businesses, inantay pa niya yon na mag-materialize. Na-acquire niya na yon, or yung mga nabibuild ng mga bagong asset, di ba? Na ganoon din, in-acquire niya rin. Yun nga lang, hindi pa tapos. Okay? So, paano ba to naiipit? Ayan, no? Kita niyo yan, no? So, short-term loads, 5.6.
And then, i-add mo pa tong long-term loans tsaka lease liabilities. That's more than around 13 billion plus na kagad yan eh. Di ba? And then, andito pa yung malalaki niyang long-term loans. 87.4 tsaka lease liabilities. Di ba? Siyempre, yung mga loans na yan, every year, may binabayaran ka dyan na interest payment. Nasa nga tayo eh. Nasa high interest rate environment tayo. Ayun ito yung mga interest and other finance charges na mga binabayaran niya. Ang lalaki, di ba? So lahat ng to kumakain ng kanyang cash flows year over year. Of course, ay mga nagmamature din yan na utang na kailangan niya ding i-refinance ng i-refinance. So, lahat ng yon puro expenses lahat yun eh. Etong business na to, ang cash flows from operation niya pa lang is nasa around 11 plus billion pa lang. So, makikita nyo na talagang hindi sapat yung kanyang na-generate na cash flows sa ngayon to cover for all of those obligations na tinetake niya. So, makikita yung mga activities niya rito, gano'n siya ka-aggressive, no? Property, plant and equipment, diba? Siyempre, gumagawa din siya ng investment, associate, joint venture, ang lalaki, no? So, significantly higher compared sa na-generate niya na cash flows, kaya ang ending, umuutang siya ng umuutang. So, may mga inuutang siya or may mga inaavail siya na loan, may mga binabayaran siya. Ibig sabihin pag ganyan, nagre-refinance lang yan, okay? So, every time nagre-refinance yan, may babayaran yan na fee, syempre. So, technically, ASEN, ipit to. Malaki yung leverage ng business na to. So, kapag ganyan, kailangan yung mga ginagawa niyang ganito, no? Investment or reinvestment sa kanyang business, kailangan mag-materialize na yan. Diba? As soon as possible. Yan yung biggest risk ng business na to. Ngayon, kung hindi nagmamaterialize sila on time, syempre, dahil ipit siya, kailangan niyang mag-raise ng additional capital. So sobrang dami na ng utang niya. Ang gagawin niya naman ngayon na fundraising activity is SRO. Actually, ginagawa niya yung mga SRO na yan dati pa, di ba? Kailang SRO na to eh. Ito yung shares outstanding niya. So, around 2019 tsaka 2020 tsaka 2021. So, may ma-issue siya dito ng mga shares. Maski nung 2022, nag-issue ulit siya ng konti. So, nagpahinga siya ng 2022, 2023, tsaka 2024. So, 2025, mag-issue ulit siya ng bagong share. So, every time na ginagawa niya yan, ikaw na existing shareholder, nadidilute ka ng nadidilute. Especially kapag hindi ka nag-subscribe sa kanyang di ba? Sa kanyang SRO. So, kung baka pag gumagawa ng SRO ang isang business, doon na papasok yung yung faith. Kailangan mo nang maging faithful sa business na yan. Faithful in the sense na lahat ng ginagawa nilang reinvestment, mag-materialize, the earlier, the better. Di ba? Yan, yung mga ganito nila. Na yung mga ganitong klase ng company na gumagawa lagi ng SRO, ito yung mga normally iniiwasan ko eh. Diba? Kasi pag bibili ka ng isang company, normally gusto mo kapag gagawa sila ng investment, capex sa kanilang business, normally kailangan a big part of those gagastusin nila na-generate na talaga mismo ng business operation, no? Para maging sila, no, self-sufficient, sustainable, ganon. Kesa yung aggressive mag-capex yung isang business, pero masyado naman siyang reliant masyado, no, sa pangungutang, pag-i-issue ng shares. So itong hype ni ASEN, no, itong kanyang stock price na to dati, wala na to. Matagal-tagal pa bago ulit makakita ng kantong gagawin ni ASEN. Tapos na yung mga years of speculation. So nasa na kayo ngayon? Reality, okay? Back to fundamentals na ulit kayo, and kapag magandang klase ng company,
I think medyo ano to, matatagalan mag-recover. At least yung kanilang stock price, no? So lahat ng dilution na ginawa nila dati, kailangan syempre ma-justify yon ng ano, additional growth sa business the coming years. Lahat ng inuutang nila, eventually, kailangan niyang matrim down and syempre, kailangan ding mag-materialize into additional growth of the business. 35, naging 36, so naging 37. So, mabagal, no? Based on my personal standard, mabagal tong ganito. Kasi sa sobrang laki ng tinitake nila na ano, leverage, kailangan at least siguro double digit, no? Every year. Pero nakita nyo kanina, maski double digit, di ba? Year over year. Talagang medyo malayo na yung ano, yung share price niya dati na 12, no? Na matagal-tagal pa ulit yan bago siya makarating ulit yan in my personal opinion. So lahat ng nakabili dati, no? Siguro around 8 pesos pangat. I think medyo matagal-tagal muna kayong matutulog dyan. Bago mabalik dyan si Aizen.